Okay, so this is the third part of our crude application tutorial or video. So natapos tayo dun sa read. So ngayon naman ay paano naman tayo mag-a-add ng record or mag-create ng record. Punta dun syempre sa ating database. So para naman makapag-create ng record, so ganun pa rin, gagawa lang ulit tayo ng model. Actually may model na pala tayo. Gagawa lang tayo ng mga bagong methods rather. So meron na ako ditong methods sa aking controller product controller. Then dito meron na rin ako sa product model natin. So ganun din lang naman kung yung scenario dun sa ating pag-retrieve, ganun din naman sa pag-create. So unahin na ulit natin sa model. So paano ba tayo mag-i-insert? So pwede kayo mag-rely dun ulit sa ating tutorial. So meron dito class sa tutorial, sa documentation rather, meron tayo dito class na method para sa query builder method para dun sa insert. So hanapin nyo lang dyan nasa nyo yun, insert. So ganito daw mag-insert ng records to our database. So meron tayong class, okay, this DB again, table, so pangalan ng table kung saan natin i-insert, and then yung insert na method. Ang parameter ng insert method natin is associative array. Yung associative array na yan, ang key natin class is yung ating column name sa table. Column names and then yung value na gusto natin i-insert. Okay? In this example, for example, meron tayong username na column, password, email, user type. So ito daw namang mga kanyang key. Yung mga values naman, yan naman daw yung magiging value na magiging value ng bawat columns na to para ma-insert sa database. And then, yan yung ating ilalagay as parameter dito. Okay, so para magiging ganito yung syntax. Insert into user, so yung column natin, username, password, email, user type, values, and then ito. Okay? So, yan yung ating syntax for insert. So dito, punta tayo kay method create ni product model. So maglagay lang tayo dito. For example, data na lang. Ang ating array variable equals array. Ito yung gamit ko na syntax sa array. Mas nakabisado or mas nasanay na ako dito sa old. Then, so ang sabi, yung ating key daw ng associative array is yung table columns. So alin yun? ID, product name, product desk, at created at. So yun yung ating lalagay dito sa key. So ID, anong gusto kong ilagay na value. Pero again class, ito nga palang aking ID, tingnan nyo sa structure, siya ay auto-increment. So hindi ako kailangang mag-supply dyan kasi automatic magke-create na yan. Ganon din class dito kay datetime. Ang default value niya class ay current timestamp, pero hindi na rin class ako kailangang mag-supply ng information dyan. Okay, basta may mga default, hindi nyo na kailangan supplyan yan. Maliban na lang kung gusto nyo talagang palitan ng laman. Wala namang problema doon. Pero again, kung may default, pwedeng hindi nyo na isama. So yung ID at created at na column, pwedeng hindi ko na siya isama. So proceed na ako class nung kay product name. And then comma. Wala pa ako kasing value dito product desk. So, ang nawawala lang dyan class ay yung value na ipapasok natin. So, saan bang yun manggagaling? Yung value na yan, syempre, manggagaling dun sa form natin. I-insert yan ni user, o susupply ni user yan. So, yan ay ibig sabihin manggagaling dun sa ating view file. Which is, pagka in-insert or sabihin natin sinupplyan ni user ng data, yun ay mapupunta muna kay controller from the view file to controller bago papunta kay view file. Pabalik na to. Unlike yung product, unlike yung read. From database, from model to controller to view file. Pag insert naman class, baliktad. From view file to controller to model. Okay, so inuna ko lang to kanina. Okay, na gawin para mamaya susupplyan ko na lang yan. Pero again, pwede kayong magsimula doon kay view file. Okay, sa pag-i-insert. Okay, so sir, mas maganda magsimula yata sa view file kasi yun yung una. Wala naman tayong problema doon. So ginawa ko lang ay inihang ko na lang siya dyan. Okay? So ngayon, sige, para mas maganda, sundin natin yung nasa tamang process. Kasi kung doon kayo, tingin ko doon kayo mas masasanay. Nasanay kasi ako talagang inuuna ko yung sa model. So, kung halimbawa naman magsisimula tayo kay view file,
Create lang ulit tayo dito kay products folder ng isang file. Bawa naman i-create.php. Then dito class, HTML din lang. Then add products. Product. Then, syempre, kailangan din natin si Bootstrap CSS pala. Sorry. Saan na yun? Create. Ayan. Nice. Ito. Ayan. And then, si Bootstrap kasi may mga sample forms na yan. Kuha na lang din tayo kay Bootstrap ng forms. Yun. Nakita na ako. So, yung maganda. Input groups. Sige, ito na lang nasa unahan. Yung may password. Para papalitan na lang natin. Ito. So, copy na lang natin to. Try it yourself para makuha natin ang buo. Yung stock form. H2. Hanggang 4. So, kalimutan, ganito lang ginagawa ko eh. Kinaka-copy paste ko lang. Sorry. Sama na pala natin yung container. Save. Okay, so ngayon, tingnan muna natin. Palitan lang muna natin ito na ilan add product, ilang info. Yung ating nag-download out product. So, sa halip na email, ang gawin ko na lang dito ay product name. ID niya ay product name na din. Ang type niya ay text. Palitan nyo na lang yan para hindi siya mag-validate ng email. Gusto nyo na itong placeholder. Gusto nyo nandyan naman, wala din naman problema. Enter product. So alam naman natin product yun kasi may label na. Then ID, product name na rin lang ilagay natin sa name. Raise na sila ng ID. So dito naman ay product description. Dito ay for email. Tanda rin natin uniform product description. Haba. Product test na lang. Okay. Ito ay gawin natin text ulit. Product desk. And then, kasi na natin yung placeholder. Dito ay product desk. Yan. So, remember naman, din na natin kailangan yan. Remember me. Asin na rin natin yan. So, dito, lagay natin sa submit, add, add na lang. Add na lang. Sa form action, so ito yung papalitan natin ng laman. Ang gagawin natin dito method ay post. Kaya natin kung gusto nyo malaki. Post. Para kitang-kita. So ngayon, gawa muna tayo ng route para dyan, ano. So, hayaan nyo muna naka-read yung product model. Mamaya na natin balikan. So, dito class, gawan muna natin siya ng route. Router. Ay, sorry. Before the route muna, gawan natin dito. So, meron na tayong create. So, ang gawin na lang natin dito ay tawagin natin si... Ay, meron na pala naman. Kailangan muna natin lagyan. Sa routes muna. Meron naman pala tayong method doon. Router. Sige, gamitin natin yung match. So, ang gagawin natin class, isang route ay para na sa post and get. Sige, post na lang pala. Post na lang muna. Post. Dahil post method ang gagawin natin. So, nasa na yun? Dito. Natin dito. Ayan. Post method. So, pag sinubmit daw natin to, pinilik na yung user yung button na add. So, mapupunta daw siya dun sa route na yun. Siyempre, pagka nireceive niya yun,
ang request ay galing sa post method. So dapat post din dito yung sa router natin. So ano bang gusto natin ilagay? So product ay add. Ang i-access daw natin is si product. Method? Create. Ayan. See. Ayan yun. Wala pa lang tayong laman. Product create. So nag-create na tayo. So para matest lang natin, maglagay lang muna tayo dito ng view file. Pag tinawag daw natin si create, this call view. Then yung pangalan ng file, product, then create. So, i-access daw natin si create, product add. So, ito daw yung access natin, product add. Kaso, mapapansin nyo class dito, product add. Yan ang lalabas dyan. 404 page not found. So, bakit 404 page not found? Kasi sa URL natin siya in-access, hindi natin ginamit, or hindi siya dumaan sa post kanina. Wala tayong form eh. Okay? So, dahil ang ating method ay post, hindi natin siya makikita. Kasi hindi siya dumaan kay post. Pero kung gagawin muna natin itong get, save, yan, makikita na natin siya. Okay? So, ayan, okay na yung product. Yung adding natin ng product. Ang problema naman dyan, class, siyempre, pagka ito sinubmit ninyo at in-access natin yung add, same, doon lang din natin ipaprocess. Halimbawa, sa controller na to, dito lang din natin ipaprocess yun. Yung pag makita yung adding page at yung pagpaprocess nung in-input sa adding page. So, dito naman kasi hindi rin mababasa kasi post na naman. Post na yung, pagka sinabit natin yun, papunta kay add pa rin, same page, post yun. So, ang mangyayari, hindi na mababasa si post. So, ngayon, para pareha siyang mabasa, pero naman natin gamitin si match. At doon natin nilalagay sa pangatlong parameter yung get at post. Pwede class array or pwede ring string. So, pag string, ang parameter pwedeng ganito, get, tapos yung mahaba, yung parang sa or natin, get post. Okay, so yung yan, yung parang sa or operator natin. So, ngayon, parehas na tatanggapin. Pag nag-add, malabas pa rin yan. Add, or reload natin yung page. So, nag-match siya. Or pwede rin namang array. So, gawin nyo naman array, for example, or yung isang syntax ng array. Then, get post. Gawin yung parameter. So, wala. Pwede rin yan. Match naman ang gagamitin nyo. So, kahit alin dyan, pwede. So, dahil yan na nilagay ko, yan na yung huli. Yan na yung ating gawing value. So, same lang naman. So, ngayon, punta tayo dito, class, kay product, kay create. Pag sinabit daw yun natin yung button, saan siya pupunta or alin ang i-access niya, doon yung ilalagay sa action button as action parameter, action attribute natin. Yung page kung saan natin ipaprocess yung data na makukuha natin dito kapag sinabit natin yung button. Product name at product description. So dito class, meron tayong tinatawag na site URL helper. Para tayo class ay maka-access ng mga URLs or magamit natin yung site URL na method, may kailangan tayong i-autoload again. Huwag nyo itong kakalimutan, isa to sa lagi nalilimutan. Pwede halimbawa, pagkaka-create nyo ng project, ilagay nyo na agad ito sa autoload. Sa helper, ang ilagay nyo yan class ay yung URL. Para magamit nyo yung site URL, base URL ng mga parameters. Ng mga parameters, ng mga functions. Okay? So, yan. Lagay nyo lang yan dyan class sa autoload yung URL. Save. And then, dito class sa create, ilagay nyo lang dyan. Site. Short for yan na PHP echo. Then yung pupuntahan page. So dito class ang pupuntahan ko daw. Saan ko ba ipaprocess? Okay? Na route. So ang route ko dyan class ay ang gagawin ko dito na lang din. Dito madi-display yung aking create page. At dito ko na rin at the same time ipaprocess yung pagsisave, pagkikreate ng data para isang route na lang. So dito class, ang nilalagay ko lang ay yung route na kinreate ko kanina. Saan na yun? Ayan. Ito.
yung product, tsaka add. So, yan lang din ilalagay ko dito kay create. So, natin yung display para magluwag-luwag. Database, wala nang kailangan dyan muna. Ayan. Then, routes. Ito lang ilalagay ko din. Product add. Dito sa create. Site URL yun ha. Site URL. Lulula na ako. Site URL, then, yung ating route, product, slash, ano pa ng route, product, slash, add nga ba? Add nga. So, ang i-access daw niyang route na yan ay yung ating product create. Ito. So, doon lang ako lalagay. So, dyan daw siya mapupunta. Okay, pag sinabit yung button. So, ngayon, punta tayo dito. So, kung dito yan mapupunta, meron tayong pang-check. Kasi pag dito kasi in-access natin directly, yung product name, galing dito, product name at product description, nang hindi naman sinasubmit yung button, magkakaroon kayo ng error dyan. So, halimbawa, kuhanin natin yung mga laman or in-input ni user doon. So, para makuha yun, meron tayo kasi tinatawag na this.io. Nandun din yan sa documentation. This.io na class. Pag ang method nyo ng form ay galing kay post, ang ilalagay nyo dito class ay post. Then, yung inyong attribute name ng element. Okay? So, for example, ang kukunin ko muna class ay si product name. Product name equals this.io, parang ganun, this.io post product name. So, saan galing yung ilalagay kong parameter dito? Yan yung attribute name value. Attribute value dito sa create. Ayun. Name is product name. So, ito yung ilalagay ko dito. Ayun. Okay. So, halimbawa naman, kukunin ko si product description, product desk. Ganun din lang this IO post. Yan yung product description dito. So, again, ang value nito class I, kung ano yung value ng ating attribute name ng ating mga elements. So, ayan class. For example, kinuha ko siya. Inilagay ko na agad dyan. Okay, halimbawa, nasa variable na to. Gagamitin ko na. For example, ipinasa ko lang muna kay variable. Pag in-access ko to class, magkakaroon kayo ng error dito. Undefined array key product name. Okay, so nakalagay din trace line 19. So, ito yan. Sabihin nito, undefined daw ito. Ito. Ang katumbas class nga pala nito ay yung ganito. Mas maiksi nga lang to, pero ito class ay marami ng pinagdaanan na para bago niya kuhanin. So, ang katumbas lang niya class nito, ito. Product. Para alam niyo lang. Ito naman class, yung post product description. Ang katumbas naman ito. Hindi ko na susulat na lang, pero yan ang katumbas niyan. Okay? So, dahil hindi natin isinabit yung form, wala pa tayo mababasang or wala pa tayo makukuhang ganito. Kasi ginet lang natin siya, hindi naman siya dumaan kay post. Error pa yan. So, pwede class tayong gumamit ng form validation. Iba-validate natin yung form kung na-submit. Halimbawa, ay meron kayong gustong, dapat ang value ay, tawag dito, certain characters lang. So, pwede yan. O kaya naman, pinakamadali, mag-check kayo if yung request method niya, pwede naman yung plain PHP. Dito class nga pala, walang problema. Pwede kayong gumamit dito ng PHP functions, yung default functions ni PHP. Okay, dahil ito yung PHP framework, so gagana dito yon. Okay, hindi limited to para dun sa mga methods na meron kay Lava. So, pwede rin yung gamitin yung mga iset, yung mga ganong function. So, lahat ng function na available kay PHP pwede. If, halimbawa, ay gagamit tayo ng form validation. So, pero bago natin siya magamit, yung form validation class ay built-in na rin dito kay Lava. So, ginagamit siya para mag-validate ng mga inputs. For example, gusto nating input lang alpha characters, alphanumeric characters, unique email. So, yung mga ganong klase ng validation, meron din tayong ganong class or meron tayong class para sa ganong mga task. So, para magamit siya, pwede rin natin siyang i-autoload na lang kasi lagi naman natin yung gagamitin kung may mga forms tayo. So, dito pwede tatong idagdag sa autoload libraries yung form validation. Save.
And dito class, pwede na natin siyang gamitin. So this, pagtatawagin natin siya, kung ano yung pangalan ng library class, yun na rin yung pangalan dito ng instance variable niya. So this, valid at valid. Validation. So ano yung pangalan ng class, yun na rin dito. Validation. Then yung kanyang mga methods. Pwede kayo mag-rely doon sa reference natin dito, yung form validation. Meron naman yan dito sa reference class, form validation. Ayan. So nandito lahat class yung mga paano siya gamitin, yung mga sample natin, and then yung lahat ng mga methods na pwede natin gamitin. So dito meron tayong submitted para pan-check natin kung submitted ba yung class o hindi. So yung form o hindi. So pwede natin gamitin yung si submitted. If submitted, i-echo lang daw natin yung product name and product description. So try natin to. Okay, so test description at ayun. So makikita nyo sa taas, nakuha natin. So sa halip na i-display natin, ang gawin natin kasi i-save natin yan. Okay? So ngayon, pwede na natin class tawagin si method R yung ating controller. So, close to. Ayan. Sorry. Dito na. Tawagin natin si product model and then yung ating method na create. So ngayon class, nakukuha na natin, di ba nakuha natin si product name, product description. Yan na yung kailangan natin ditong i-supply. So ngayon class, dahil si model or si product model natin ay may method na create. So paano ba natin ipapasa kay create ito? Okay, itong mga values na to. Pwede naman class sa totoong buhay, directly pwede natin ipasa ito, yung makukuha ni IO post papunta dito na hindi na dumadaan dito kay controller. Pwede rin naman yon. Pero again, kung ito i-validate nyo pa, kasi in this example, wala namang ginawang validation, pero kung ito i-validate nyo pa, mas maganda pa dadaanin nyo dito at dito nyo gawin kay controller yung validation. Halimbawa, ito dapat ay ang product name ay alpha characters lang. So, pwede nyo dagdagan ito. Okay? So, pwede nyo dagdagan ang validation ito. Pero again, para mabilis tayo, hindi ko nagagawin muna yung mga validation. Pero pwede kayo mag-rely dito sa nandito. Halimbawa, alpha characters lang. So, paano ba siya gagawin? So, nandito naman yung sample natin kung paano mag-validate. Okay? So, hindi mo na ito tatawagin kasi nga ang ginawa naman natin kanina, in-auto-load na lang natin. So, ganyan lang. Ito yung name. Ito yung mga pangalan ng ating, kung ano yung pangalan class nito ang ating nasa IO. Pangalan ng ating mga attributes. Yan din yung ginalagay natin dito para ma-validate natin. Halimbawa, required, kailangan may minimum length, may maximum length. Halimbawa, yung isang text box. Okay? So, yun, pwede nyo ilagay class dito bago nyo directly i-submit yung form or bago nyo directly ipasok kay model. So, ngayon, di ko na muna papakita again paano dyan. So, ngayon, save na lang natin muna. So, ang gagawin natin kasi ngayon ay tatawagin natin si model. So, paano ba natin ito ipapasa kay model pag tinawag natin? So, pwede natin kasi itong gawing parameter ni model. Ayun. So, dito kasi, dahil method yan, pwede magkaroon tayo ng parameter. Okay? So, halimbawa, itong product name, product description, yun yung magiging value ng parameter dito. So, for example, maglagay lang tayo dito ng product name, product description. Then dito class, product name, tawagin lang natin yung product name, then ito ay product description. Okay? So, ito, saan manggagaling daw ito? Dito kay product din. So, ito ipapasa natin doon. Ngayon, tawagin natin si is product model. Ganon din kanina sa read product model. Then dito naman ay yung create. Tinawag natin tong method na to. Pero again, kailangan daw niya ng dalawang parameter para maging value nang i-insert natin kay product name at product description. So dito class, ipapasa natin. So supplyan natin yan. Yung product name at product description na galing naman kay form. Itong galing dito. Okay? So, para ma-check natin kung nag-save or hindi, pwede rin naman natin lagyan ito ng condition.
Okay? So for the meantime, ang gawin na lang muna natin ay i-check lang muna natin kung magsisave. So mag-execute daw to kapag nag-create tayo ng file. So or nag-run tayo ng route ng adding. So try tayo ngayon. Same na lang din, test, then test description. Add. Ayan. So may error daw, property product mode. Ayan, may error tayo. Wala tayong product mode. Ayun. So typo error again. See. Tingnan lang natin. Test description add. So walang nangyari pero success ayun 200 ang ating response. So tingnan lang natin sa database kung nag-save na. And dapat nandun si test. Walang error pero bakit wala si test? Ayan. Okay, so tingnan natin. Submitted is product name, product description, product model, walang error. Balik tayo dito. Ay, sorry. Kung nga pala sinubmit, di pa nga pala ito tapos. Wala pa tayo nung this DB, excited lang si sir. Table, product, products, product or products. Hindi, dito pala yun. Products, ayan. Table products, then insert, and then yung value ni data. Then save. So gawin natin dito class, return natin to. Ito yung ating i-return. Ayan. Pag tinawag natin kay controller si model, method na create. So, ayan. Wala muna tayong lalagay na message. So, try lang muna ulit natin para makita natin kung nagsisave. Ayan. Nag-save nga yata ng walang laman. Hindi naman. Nag-reload na pala. Test description at walang error pero 200 din. So dapat may laman to. Ayun. So meron na siyang laman, test description. So para makita rin natin, so pwede natin gamitin yung display kanina. Ayun. So nadagdag na siya. So ngayon ang wala na lang, sir, mas maganda namang meron nakalagay na success message, parang ganun ano. So pwede naman class tayong gumamit dito ng tinatawag natin na session. So paano naman tayo gagamit ng session para mag-return ng success message? So dito rin naman may built-in tayo na ganon, built-in session na pwede nating built-in session na class na pwede nating gamitin. So ngayon, before, dahil nandito na rin lang naman nga tayo, so pwede naman natin sigurong i-test na rin yung aside from this method, gamitin na rin natin yung ibang method pa ng form validation. So, ano ba, i-validate muna natin yung product name at product description. So, for example, this form validation. Then, name. Name. So, alin i-validate daw natin. So, enter muna natin yan. Product name daw muna. Copy. Product name. So, dapat daw siya ay required. Halimbawa, required. Halimbawa ay, alpha characters. So, tingnan natin dito. Dito tayo mag-rely sa documentation. Max length, min length. Alpha na lang siguro. Pindot na naman yun. So alpha. Halimbawa alpha characters lang. Then sunod natin i-validate. I see. So pasok natin to para alam natin para kay siya. Name. Product description naman. Okay, siya i-gawin natin required din. Dito mga max at min. Max length. Ayan. Max length. Halimbawa ay
hanggang 100, 200 lang. Sample lang naman. Okay, then this form validation ulit. Run. If. So, tingnan natin dito. So, yan class. After natin, halimbawa, wala na kayong gustong i-validate pa. So, hintarin nga natin to. Kailangan natin tawagin naman si run para ma-check if walang naging error. Ano? So, para malaman natin pag nag-run ay walang error, so, pwede natin tawagin yung if this form run, walang error, o kaya naman ay mismong ito na lang. If form run. Wala daw error. So, ano mangyayari? Halimbawa, ay isa-save. Saka natin siya isa-save. Ito, halimbawa, lagyan natin dito. Okay. Else, ay maglalagay tayo dito ng, ito yung error message natin. So, dito naman class. So, ayan. Body. Gusto nyo matest, pwede namang i-condition ng if. Ang error din dito, pwede yan. Ito naman class. Walang error sa validation and then walang error din class dun sa pagsisave. So, pwede natin lagay dito yung success message natin. So, ayan. So, dito class sa loob ng mga yan. So, nakapag-validate tayo. Ngayon naman, pwede naman natin lagyan dito ng mga success message natin. So, minsan gumagawa ako dyan ng class or sabihin natin ng function para dun sa validation. Dahil kung mamanu-manuhin pa ay medyo ulit-ulit. Pwede rin naman, wala namang problema. Kaso nga lang, mas magandang naka-function naman. So, dito naman class papasok yung paggagawa ng function. So, dahil yung message box, alert message natin, lagi natin ginagamit. So, pwede tayong mag-create na lang. So, dahil lagi ko nga yung ginagamit, so meron na din ako ditong created na para dyan. So, pwede class akong gumamit nung nandito sa aking helper. Common helper ko. So, lagi ko kasi yung ginagamit sa mga project. Itong Flash. Okay, so, ngayon, gagawa ako ng isang helper file para dyan. So, punta ako dito class kay app helpers. Create new file. Halimbawa ay common. Dito class, pag gagawa ka ng helper, lalagyan nyo ng underscore helper naman. So, kailangan din yan class yung underscore helper sa bawat pangalan ng yung helper. So, lagay ako dyan ng isang helper. So, yan class, ay kung yan lagi yung tinatawag, pwede nyo na rin class yung ilagay or lagi nyo ginagamit kay autoload. Dito class, ilagay nyo lang hindi dyan. Kay helper. Ayan. So, lagay nyo lang dito ay yung pangalan ng helper. Wala na yung underscore helper. Yan, common helper. So, ilagay ko na lang ay, sa autoload ko ay common. Wala na yung underscore helper. So, okay na rin yan. Gagana na yan. And then, para naman siya tawagin, hindi na rin ako mag-type. So, dito sa, sorry. Saan naman ba yan? Tayo dito sa kuha lang tayo dito. Copy. So, kung success daw, ang gagawin, re-redirect lang natin kay, so, halimbawa. So, ang aking mga parameters dito ay yung alert type at saka yung message. So, dito class, yan yung mga danger, success, ganyan, So, dito class, ganun din. So, ang unang parameter niyan, for example, nasa success message tayo, yung success. Ayun ko lang dito class ay product was added successfully. Then class, itong method na to, kasama yan doon sa URL helper. Yung ating inactivate kanina, yun. Kasama yun dyan, ito. So, hindi nyo na po problemahin kung paano nyo tatawagin. Sa tawag, pag naka-load na si URL,
matatawag nyo na rin to. So ito i-redirect. Ibig sabihin, pag parang nakatubas siya yung header location sa PHP. So dito, redirect lang yung tawag natin dyan or function name, method name. Then kung saang route mo siya i-redirect. So, for example, sa product, add. Doon na lang din natin siya i-redirect. Okay? Then pag error message naman, ito na lang din ang ating gamitin. Copy. So, paste. Pwede kayong gumawa ng sarili nyong ganito, ano? Sarili nyong method. Set flash alert. Yun lang naman yung laman yan. Set flash data. Saan yung aking? Ito. Then, kulang pa. Then sa dadagdag ko lang. Sa helper. Ayan. Ito pa pala. Set flash alert. Dalawa nga pala yan. May common helper. So, pwede kayo magpangalan ng iba. Common helper lang din nilalagay ko dyan pag lagi kong ginagamit. So, ito naman yung isa. So, pwedeng i-upload ko na lang din to. Okay, kasama ng mga videos para meron na kayong makagagamit. So, dito naman. So, danger naman nilagay natin para kulay pula. So, dito naman sa halip na yun ng error, pwede rin natin class, ang kunin natin dito ay lahat ng errors na ma-generate. Kasi itong else na to ay para dun sa form validation. So, ngayon, maghahanap na lang din ako dito kasi alam ko meron naman ako ditong pwedeng pagkunan para mas mabilis tayo. So, hindi na tayo magta-type. Form validation natin na yan. Yun. Ito na yun. Form error validation. Ayan. Kung gusto namang makuha lahat ng errors dun sa form validation, gaya ng ito, pwede nyo tawag si this form validation, lahat ng errors. Yan naman ang magpa-flash kapag may mali or may error dun sa validation. Or may hindi tinanggap. Halimbawa, dapat required pero hindi nyo nilagyan ng laman. So, yun. Mag-validate yan. Then, ang meron na tayo niyan, so meron na tayong session niyan. Ang kailangan natin palitawin yan. So kailan ba natin siya papalitawin? So para mapalitaw natin yan or saan natin papalitawin yan, doon tayo sa create maglalagay. So para naman sa view file na create, so dito sa ibabaw, halimbawa sa ibabaw ng form diyan natin ilalagay yung session. Alin ba yung ilalagay natin diyan? Yung isang close ko pala. Nasa helper ito, yung flash alert. Okay? So i-add nyo lang yan dito para doon siya magde-display yung error message. So, for example, PHP flash alert. Okay, so dito natin nilalagay yan para dyan magde-display yung error na ma-generate natin dito. So, try natin ngayon mag-add ulit. So, sana walang error para tayo ay mabilis. Siyempre, in-expect pa rin natin. Yan. Property session. Yun. Isa pa yan. Ito naman yung naging error natin. Property session does not exist. Ibig sabihin, yung session natin ay hindi pa natin yung session class hindi pa natin na-instantiate. So, bakit natin nga naman tatawagin kung hindi pa natin na-instantiate? So, saan ba natin siya tinawag? Nandito yan. Yan. This session ito. Ito yung lava, parang yung atubas yan. Kasi wala tayo sa class. Kung gagamitin natin yan, kailangan natin mag-create ng instance ng lava. Lava instance. Ito yung tinatawag natin super object. Ang katumbas nito para magamit natin yung mga libraries na yan, models, makatawag tayo ng models, libraries dito, sa loob ng hindi class. Halimbawa, ito kasi function lang, hindi to, wala tayo sa loob ng class, kaya tawag natin dyan yung helper function para makagamit tayo dyan ng mga under nung ating controller class. Okay? So, kailangan natin gawin ito. Repasa tayo as reference dito. So, ang katubas ng lava dito is yung this. Okay? Parang yung this dito. This. Ayan. This form validation. Kung tatawagin natin dito si form validation, ang magiging tawag na natin dyan is yung variable name dito, reference variable. For example, lava, then form validation. Then, ganyan. So, ngayon, again, balik tayo dito. Tinawag natin sa session. So, hindi natin na-instantiate pa yan. Punta lang din tayo ng auto load. Kasama na natin yan dito.
Ito yung mga laging naka-autoload na session. Okay, then, after natin ma-autoload yung session, balik ulit tayo dito kay product. Ayan. Wala tayong error. Then, lagay tayo ng bagong product, milk. Malinamnam. Sana wala tayong error. Product was successfully added or was added successfully. Okay? So, pag atin niyang class in-enter ulit, mawawala na yun. Okay? So, pwedeng lagawan nyo yun. Ayan. Pwede yung gawa ng lagyan ng JavaScript para automatic na mawawala in a few seconds. So, pwede yun. Ano? So, sa timeout lang naman yun. So, ayan. Nakapag-add na tayo. So, for example, mag-add tayo ng walang laman. Ayan. Okay. So, may error message tayo. Okay? So, ganyan naman yung lalabas pag hindi nyo nasunod yun sa form validation. And, ayun. So, sir, paano palitan to? Ito kasi by default, pag hindi mo nilagyan ng custom name, custom alert message, ito yung lalabas. Pero pwede kayong maglagay na sarili nyong alert, custom error message dito sa validation. So, halimbawa, required. Ayan. So, ano ba yung anong gusto nyong maging message, for example. So, halimbawa, this product name is required. For example, yan yung error message niya. So, try natin ditong i-reload. Product name is required. So, yung parameter dito, class, ay pwedeng, ang parameter dito, ng ating mga form validation method, ito lang. Ano ko ang ating second monitor, sorry. Ayan, so pwede kayo maglagay dyan as parameter yung mga error message. So, pwede nyo palitan yung default. Kung hindi nyo lalagyan, may default naman yan. Pero, kung gusto nyo maglagay, halimbawa ito, meron first parameter yan. So, pwede yung second parameter dyan, yung error message nyo. Okay? So, nasa documentation naman yan. Pwede nyo palitan yung error message nyo para mas maganda nga naman. Okay? And, ayun. So, that is the third part. So, putol muna natin ulit dito para mag-upload naman ako ng last part na siguro baka pagsamahin ko na yung update at saka ng delete. Okay, so ayun. So, sana may nakuha kayo dito sa third video natin. May natutunan kayo. And, wait na lang kayo for the next video na i-upload ko. Peace out.